Okay, I'm back. So, saan tayo naputol last time? Kay Caleb at Joshua. If you read the Bible, you will be surprised na yung second batch, yung mga taong hinandle ni Joshua, lahat yun na-save. Samantalang yung first batch na lumabas ng Egypt to go to the promised land, hindi nakatapak doon. Kahit si Moses hindi. Dahil 'di ba, nagkasala siya kay God at sabi ni God, as a punishment, you will not see. I mean, you will see it, but you will not step on it. Okay? Pero hindi naman lahat yun napunta sa impyerno. Yung mga kapatid ni Moses, of course, si Aaron, tsaka yung sister niya, medyo naparusahan yun dahil binad, binad, bad mouth. Binadmouth niya si Moses, narinig ni God, kaya ayaw ni God ng chismis, ayaw ni God ng pamimintas. Ayaw ni God na nanda-downgrade tayo ng anyone. Or else we will not see heaven. Kasi, basahin nyo ang Bible para makita nyo kung gaano kaayaw ni God ang kasalanan. Sa sobrang ayaw nga niya ng kasalanan, nakita mo kung anong dinanas ni Christ sa cross? Yun ang parusa sa kasalanan. Kaya lang kinuha niya para hindi tayo ang dumanas. Pero yung ayaw magbago, ay, hindi joke ang hell. Hindi joke ang hell. Naaawa nga ako doon sa mga merong mental health issues pagkatapos magpapakamatay. Not knowing my hell. Ang liwanag nakalagay sa Bible eh. If you're not born again, you will not see the kingdom of God. Kahit ang dami mong good acts, pero kung hindi ka born again, hindi ka papasok sa heaven. Ano ang born again? A person with the Spirit of God dahil nag-repent. Guys, napaka-importante na to. Kahapon nga, naawa ako doon sa anak ni Kuya Kim. Dahil nagkaroon yun ng, what you call this, mental health issues or problem. Hindi nila sinabi, pero mamaya i-google ko, alam ko nagpakamatay yun. Diba? Kasi pag sinabing mental health, dito, ganun lagi ang sinasabi, hindi sinasabing suicide, sinasabi, meron siya mental health issue. Pakamatay. Ano ba ang pagpapakamatay? Will ni God ba yan? Hindi will ni God yan. Pero hindi ko sinasabing lahat na nagpakamatay ay pupunta sa hell. May mga batang 11 years old nagpakamatay, pupunta ba ng hell yun? Ni hindi nga 12 years old? Sabi ko sa inyo, lahat ng bata sa heaven pupunta. Sa heaven, basta batang namatay. At hindi, what you call this, dapat clear sa atin na meron tayong will. At as a child, alam ni God na nandun pa yung innocence at hindi nila alam ang ginagawa nila. Pero kung clear na yung will mo, alam mo na yung tama at mali at nagpakamatay ka. Like yung anak ni Kim, 19 yun eh. That's a young adult. Di ba? Pwede na tayo magsalita dun eh. That she needs our prayer, I don't know. Kasi ang pagkakaalam ko, pag adult ka at hindi mo ginawa yung will ni God, pero mahirap nga mag-judge kasi meron din tinatawag na mercy si God. Hindi natin alam yung sitwasyon niya totally. Kasi pag sinabing mental health, pwedeng inabot siya ng, ang hirap kasi i-judge ng emotion. Ang emotion ay from the soul. So, para hindi tayo mapunta sa ganun, kopyahin natin yung generation na hinandle ni Joshua. And they were all winners. Why? Because they made Yahweh their number one. Unahin mo si God. Unahin mo ang paghanap sa Kanya. Prioritize mong maging born again bago career mo.
bago kung ano-ano. Unahin mo yon. Para yung insurance, parang, di ba, pag naka-insured yung kotse mo, kahit mabangga ka, hindi ka depressed. Kasi, hindi mo sasagutin. May magbabayad. Si God, si Christ, binigay na sa atin yung insurance na yun eh. Namatay at nabuhay siyang muli that we may have that Holy Spiritual life. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo magbasa kayo ng Biblia. I'm telling you, ikaw ang unang-unang lugi pag hindi mo ginawa ang sinasabi ko. Dahil ako, ayos na ako. Hindi ko na kailangan ng mga, ang tanda ko na. Pinapasa ko na lang nga yung pinaka-importante. Unahin mo si God at make it sure habang bata ka pa, born again ka na. Yun lang yun. Key to happiness and joy na yun. Hindi yung pag-aasawa, hindi yung pagkakaroon ng boyfriend. Though ibibigay din ni God yan sa'yo kung gusto mo yan. Pero unahin mo siya. Okay, be happy. And that's the real source of joy. Yung maging born again ka. Okay guys? Seek the Lord.